Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ang panibagong naratiba na naman nitong mga despicable supporter ng Duterte at yung luka-luka dito, no? Yung pathological liar na nandyan sa LA na vlogger. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan po sa video premiere. Kung meron man ha, salamat po sa mga moderators natin na pilit po na tinutulungan tayo. Maraming salamat in your own little way na tutulungan nyo po ang ating channel. No? May God bless you all at special shout out kay Tita Aurora, no, yung mother po ni Ilora na taga Palawan. Nanonood pala kayo ng aking videos, hindi ko po alam, pasensya na po. Pero tandaan ninyo, alagaan nyo po yung aking piggy bank. alam na po ni Ilora yan, tanungin na lang po kay Ilora. Naku, baka Ilora may maniwala na naman dito, may mga gullible kasi, may mga gullible, no? Parang yung kay Aichang. Daming naniwala. Ay, Chang, yung Tesla ng kuya mo, doon mo ilagay yung ramen, ha? Tapos ipadala mo. Ngayon, ang tanong, saan mo ipapadala? Ewan ko. Pero kay Tita Aurora, palakihin nyo lang po yung ating piggy bank, no? Pagdadasal natin na magkaroon kayo ng magandang kalusugan at good luck po sa inyong mga paninda. Sana po mabless lahat nung bibili ng inyong paninda para maaga kayo makauwi. Makatulog-tulog naman. Yari na naman tayo dito kay Ilora. At shout out po sa lahat ng taga Palawan. Kay Kai, pagbutihin mo ang promote kay Simply Talkies Vlog. Okay. Wala po tayong article mga kababayan. It's just a pangsosoplak dito sa mga despicable supporter nito. Kasi ito, mga kababayan, mukhang malapit-lapit na po. Pero ihuli natin yung issue nila. Ito lang po, no? Mainit tong usapin na to na itong PIDEA leaks ni Bato eh. Dahil doon sa leaks na yan, mga kababayan, may nasasangkot po dyan na isa. Hindi lang yung Pangulong Bongbong Marcos, yung pangalang Maricel Soriano. Ako po, hindi ko naman inaalod na yun yung artistang Maricel Soriano. No? Ayun po eh. Kasi tulad po ng nasabi ko sa previous videos ko, yung ating pong pangalan ay hindi unique. May mga katulad tayo, kaparehas tayong pangalan. Tulad na lang po ng pinakita nating ebidensya sa inyo. Diyan po sa Facebook page ni Benji Contreras, yan po, nagbaba sila ng ebidensya. Ha? Ito, ulat po yan sa Manila Standard. 2018 pa. Maricel Soriano namesake. Nab for drugs. O yan, basahin nyo na lang po. Hanapin nyo na lang po yung article na yan. Ha? O, ito ang sabi ni Sir Benji. Yung fabricated document sa PIDEA leaks ni Jonathan Morales, mukhang dito siya nakakuha ng idea sa pagdawit kay Maricel Soriano. Chief Superintendent Guillermo Elizar, QCPD Director, said a concerned citizen tip of the police of the presence of Soriano, 37, along with her two companions, Gerald Sese, 32, and Cedric Pereros, 40, in a shabu session at 3 Palawan Street, Bago Bantay in Barangay Santo Cristo last Monday at 8 p.m. Ayun daw po. Responding policeman caught the suspect in the act of using shabu-shabu. Meanwhile, authorities also nabbed Alan Birero, 25, and David Brianes, 37, while patrolling in Epipanyo sa EDSA ito, in Barangay Veterans Village Project 7. They caught Bibero with a gun tucked in his waistline last Monday, blah, blah, blah. Police also seized 2 sachets of shabu-shabu from the suspect. Nandiyan po yung link. Namesake. Nakita nyo yung idea? Kaya ako hindi ko pwedeng maalud yan. Yung mga pangalan doon ay yung ating current president and yung actress, magaling na actress, awarded, multi-awarded actress na si Miss Maricel Soriano. Hindi nga nangyari. Kung sila man yun, hindi nga nangyari yung operation. Diba? Hindi nila pinapaliwanag maigi. It is just a pre-operational report.
Pero si Roque, convicted niya na drug addict ang Pangulo. Ni hindi nga wala nga makapagpatunay na yun ay si President Bongbong Marcos. Nasaan yung informant? Dapat lumabas na yung informant. Sana yung informant nila sa PIDEA dati, lumabas na during the campaign. Oy, teka, huwag niyong iboto yan. Sana lumapit na siya kay Lenlen. Di ba? Yan ang matinding kalaban ni Lenlen. Tingnan mo si Rowena Guanzon, sumisigaw ng, di ako bangag. Hindi ako bangag. O di sana lumapit na yung yung informant ng PIDEA dati ni Mamang Kalbong Morales. Di ba? Dapat lumantad na si Morales. Di ba? Bakit ngayon sasabihin nyo ilalalantad na ang informant? Dapat noon pa para hindi naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi meron kayong naratiba. Let him sit for a couple of years and then we will oust him with this narrative na siya ay bangag, hindi matino ang kanyang kaisipan at uupo si Sara Duterte para siya ay extended ng 10 years. Diba? Kasi for remaining years plus another re-election, 6 years, parang Gloria lang. Diba? Classic textbook how to oust a president. You make a gawa-gawa istorya na talagang papasok sa banga. Pero not this time. Diba? You are using the same pattern how they did oust, tama ba yun? How they oust o pinatalsik yung former President Joseph Estrada. Not this time, freaking morons. Ha? Kita nyo ang kasalaulaan nila? Gusto pala nilang iupo si Tamilmin. Bakit hindi nyo iningganyo yung biatch na yan? Yung entitled biatch na yan? Nung 2022, bakit patwitams pa siya? Hindi hindi ako prepared, Di ba inudyo ka ng tatay yan? Nag-away nga daw sila? Ayaw niya talaga? Pero ang totoong mangga ay kayo. Dahil ginamit nyo ang Pangulo para iupo si Tamilmin, you are wrong right now. It will not happen, Roque. Di ba? Wala nga kayong napatunayan eh. Hindi nangyari ang operasyon, uulit-ulitin natin. It is a pre-operational. You are asking for something to be done. In essence, it is in future tenses. Magaganap pa lang. Piniprepare pa lang. Parang sinabi mo, we will have a summer vacation on this particular date, on this particular place. So that's why we have to prepare. Diba? Ipapa-approve mo. Yung request mo for leave, you will create a letter to your boss for approval. Pag in-approve, therefore there. Antayin mo na lang yung date para maganap yung gusto mo. Pero, yung nangyari dyan, pinirepare, tapos, sinabi, hey, stop that. It's not gonna happen. We made a mistake. Wala. Ang ginawa nung nag-prepare, sabi ni Morales, hindi niya sinira. Diba? Kung sinabihan siyang hindi matutuloy, bakit hindi niya sinira? Kasi sabi niya siya ang nag-prepare. Therefore, there is a malicious intent on his part because he have a shady character. Diba? Kita nyo? Whether na-dismiss ang kaso mo, therefore, you have a lot of cases, mga kaso sa'yo, therefore, what does it tells you? You are a troublemaker. You are a troubled person. You cannot be trusted. Diba? Pero si Bato, si Harry Roque, kinakagat nila yung mga minions ni Duterte. Tama, mali. O ngayon, may bago silang naratiba. Babayaran daw ni FL Lisa si Miss Maricel Soriano para manahimik. Para hindi umatin kung ipapatawag siya sa hearing ni Bato. Wow! Ang galing! Ang galing na naman! Nasaan ang patunay, mga kababayan? Nasaan? Ha? Yan na naman. Sino naglabas niyan? Di yung pathological liar. Diba? At nakakasamahan nila. Malamang dyan, babayaran yan. Patatahimikin na lang. So therefore, kung alam nyo pala, therefore, ginagawa ninyo. Diba? Alam na alam nyo yung patakaran eh.
Sige nga, mag-cite nga kayo ng example right now with the veracity of pure information na pinatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos o ni FL Lisa ang isang tao o grupo para hindi nang magsalita. Nasaan? Maglabas nga kayo ng ebidensya. Siguro may mga intel naman kayo kung verified yan. So therefore, iskwil nyo na para magkaalaman, ma-impeach ang Pangulo. Di ba? Wala eh. Naratiba na naman na kung sakaling hindi aaten si Miss Maricel Soriano, binayaran ni FL Lisa. Di ba ang galing? Isa na namang kasinungalingan ng isang pathological liar. Tangina talaga. Lahat na lang. Baka mamaya, hindi siya matae, hindi siya mautot kasi meron na siyang colon cancer, kasalanan ng first couple. Di ba? Hindi siya na-approve sa binibili niyang kotse o whatever kasi bad credit, kasalanan ni FL Lisa. Tinawagan yun ditong company. Putang ina naman talaga. Oh! Naplatan lang siya. Kasalanan ni FL Lisa. Puta na talaga, mga kababayan. So therefore, hindi lang pathological liar. Kasi pag pathological liar ka, sabi dito, you have a mental disorder. Kaya ano? Baliw. Luka-luka. No? Parang kating-kati siya. Hindi siya mapalagay pag hindi siya makapagsabi ng kasinungalingan sa first couple. Yung po yan. At baka naman, sinasabi nung kanilang among China, hoy, ang laki na ng gastos ko, hindi pa rin yun napapatalsik si Bongbong Marcos. Kailangan ko nang maghukay ng langis doon sa West Philippine Sea. Babagsak ang economy namin. Ayun, yung pala yun, mga kababayan. Kaya, double time, triple time po sila. But that's not gonna happen. O i-plug lang natin, ha? Shout out kay Mami Peng. Mami Peng, suportahan ko yung ginagawa mo. No? Ito pong March 6, that is Monday, no? Magsasagawa po sila ng yung ano ba yung sa ano Mami Peng, ano kalimutan ko ano yung nasa community ko. Tingnan ko lang po mga kababayan. Tingnan ko lang saglit sa community. March 6 is the papasukin na ang ICC rally. Okay? Diyan po yan sa saan ba to? In front of the Senate of the Philippines. Assembly time 7 a.m. Programa niya is 8 to 11. O magdala po kayo ng maraming tubig, sunscreen, no? Kasi mukhang mainit po yan, no? Nandiyan po sa community natin, tignan ninyo. At yung isa po, hindi March. May 6. May 6. Check nyo na lang po yung ating community. At May 17, that is Thursday, 2 weeks from now, magkakaroon naman po ng Sara Resign Rally. Diyan daw po sa harapan ng Liwasang Bonifacio. Again, magdala po ng maraming inumin, no? Mga towels, kasi mainit po ang panahon ngayon. At basahin nyo na lang yung info sa ating community. Kung yung mga gustong mag-donate, nasa sa inyo po yan. I'm not gonna say na pinipilit ko kayong mag-donate. It's nasa sa inyo yan. In terms of money, I don't wanna touch that one, no? Kasi sila po yan. I'm just giving you the program. Okay? So tandaan natin, I'm correcting myself, it's not March 6, instead May 6, Monday, dyan po sa harap ng Senate Building. Papasukin ang ICC. May 17, 2 weeks from now, that is Thursday, dyan naman po sa Liwasang Bonifacio. Huwag kalimutan, mag-ingat, mag-hydrate po. Okay? So yan, mga kababayan. Yun na namang kasinungalingan nila na si Maricel Soriano. Di ba? Nakakahiya. Mga animal, ang mga gago. Kung ano-ano na lang ang ibinibintang sa ating First Lady, mga kababayan. Di ba kayo nabibwisit niyan? Lahat na lang ibibintang kay First Lady.
Lahat na lang, pag may nangyaring di maganda sa kanila, kay First Lady o kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya po kayo eh. So eto pa, mga kababayan, ang inangak-ngak nila. Siguro kaya sila rigidon na, no? Double time, triple time sa pagpipilit na ibagsak na, paalisin na sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po dito sa taong to, yan o, yung ibinulgar niyan. Si former Senator Antonio Trillanes, no? Si Mr. Kudita, tawag ko dyan. No? Kasi sinabi niya, binulgar niya. Malapit nang lumabas ang warrant of arrest ng ICC para sa mag-amang Duterte, si Sara, si Digong, si Bato Sigo at yung iba pa nilang mga kasama dyan sa EJK. Kaya nawiwindang po sila. Kaya kung sino-sino nang inuutusan nila o tulad ni Bato na nagsasabi pang hindi daw politika pero kung may mapapatunayan doon, yun na yun, gago. Wag mo kaming lokohin, wag mo lang i-reward, no? Kaya mga kababayan hindi lang siguro ICC, pati na yung amo nilang mga tsekwa. Nagmamadali na rin po kasi malaki na ang gastos dahil ang Pangulong Bongbong Marcos ay siyang naninindigan. Tulad ng paninindigan ni former President, tama naman, former Senator naman yun, and President Joseph Estrada. Nung isadsad niya ang BRP Sierra Madre sa Ayungin, doon nagsimula na siyang gibain ng mga kapwa Pilipino natin na mga pro-China na nabayaran ng mga inchik. Ganyan din ang ginagawa nila ngayon. Because of this China, na kung saan nagkaroon ng special agreement si Digong, no? Hindi matanggap ng China. Yung naratiba nga nila meron daw ulit temporary special arrangement noong 2016. Oh, who is the fucking president during that time? Do you think Digong has been re-elected? No. You did not even study the political system in our country. One and done is the president. He or she cannot be re-elected. She only have 6 years of na term. So therefore, your temporary special arrangement, if exists during that year, it only exists with Digong. He will bring it out from the Malacanang once he leave Malacanang. And we have a new guy who is steering the country and asserting the 2016 arbitral ruling. Ayan po yan. Galit na ang China. China, ICC. Bakit hindi papasukin ng ICC, di ba, Bato? Sabi mo yan. Para kung may mapapatunayan, so be it. Di ba? O ngayon, patunayan din ng ICC na wala kang kasalanan. Di ba? Sa kanilang pag-iimbestiga. Di ba, ganun din ginagawa mo? Sabi mo nga, ano lang to in aid of legislation. Pero kung may mapapatunayan, so be it. O di ba, ganun din. Gamitin natin yung sarili mong salita. Papasukin. Nag-iiyak-iyak ka nung sinabi lang ni Trillanes na merong prior to tong 50, nung sinabi ni Trillanes na nag-iimbestiga ang ICC. Bago pa yung 50 na sinasabing nakapag-imbestiga na ng 50, bigla kang nag-iiyak, sabi mo, ayokong makulong dun kasi hindi ko na madadalaw ang mga apo ko. O biglang naglabas ng statement ang Pangulo. Sabi niya, I have to reiterate for 100 times. We will not cooperate. They don't have any jurisdiction even though ICC has jurisdiction because dinesisyonan po yan ng Supreme Court. They have jurisdiction during the time na nandoon tayo, member tayo, and the crime was committed on the same time. So therefore, yung ICC hindi ma-involve nang wala na tayo doon sa membership. Ang pakikialaman siguro nila ay yung time na nandoon tayo, naganap yung krimen kung saan tayo ay member. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos is still shielding these freaking idiots. Diba? Sabi niya walang jurisdiction, so therefore, President Bongbong Marcos is defying yung desisyon ng korte, ng Supreme Court. Diba? Just for the sake of these idiots. Pero ang ibinabalik sa kanya, hindi ganun Hindi reciprocated. Kundi ang tingin sa kanya, pag sa kanila, savior. Pero pag siya, enemy.
a savior that is an enemy of ours, kaya patanggalin natin siya. Kasi pag natanggal natin siya, wala na yung savior status. Kasi tayo na nakaupo eh. Gagawa na natin ang gusto natin. Yung po yun. Kaya mga ito, tong minions nito, yung mga despicable supporter nito, mga gunggong. Diba? Biruin nyo, pinapakalat nila, babayaran daw ha. Babayaran daw. Susupalan ng salapi si Miss Maricel Soriano ni FL Lisa para manahimik. Di ba? Wala naman silang mapakitang ebidensya. Pero yung mga naniniwala sa kanila, ganyan kagago si FL Lisa. Ganyan. Ni wala nga kayong napatunayan. Walang napatunayan yung mga vlogger ninyo, sino nagkakalat niyan. Kundi yung bunganga niya lang. Pero pinaniniwalaan nyo kayong mga gunggong, mga hayop. O di ba? Tapos, yung ICC, papasukin na yan. Kaya nga po sa May 6, sa harap ng Senate building, pumunta po kayo para malaman na po ni Pangulong Bongbong Marcos na merong 57.8% ng mga Pilipino na nagnanais ng papasukin ng ICC para itong mga despicable supporter ng Duterte ay lalong mawindang. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.